Bibi, sa taglay niyang kulit, tsak ika'y mapapaibig. Ang bibi mo at ang bibi ko. I love you! Love you, pare. Bibo! Bibo! Gandang gabi, Bibi! Ako'y nagbabalik, DJ B-Boy Bibo, para sa ating tuloy-tuloy na Bibi Time tungkol sa usaping pagiging prangka. FYI, para sa mga yes friend natin na nakikinig ngayon, magkaiba po ang pagiging prangka versus pagiging maldita. Merong pinagkaiba yan. Baka naman kasi ginagamit mo lang yung term na prangka para magbait-baitan ka na kunyari honest ka lang talaga, pero ang totoo, maldita ka. Maldita ka na, judgmental ka pa. Grabing package naman yan. Oy, charot. Ikaw ba, yes friend, may mga kakilala ka ba sa buhay mo na masasabi mong, ay, itong taong to, mahirap kausap to kasi susoplakin ka niyan. Talaga namang sasabihin niya harap-harapan sa pagmumukha mo, isasampal niya ang totoo kasi prangka yan. Yung talaga namang dediretsahin ka niya, di ba? Talagang sampalan ng masasakit na salita. No, yung walang preno, yung bunganga, ganyan. Diba? Ito yung mga tipo ng tao na sinasabi nating mababa ang sugar level. Bakit? Kasi kinapuspo sila sa pag-sugarcoat. Hindi marunong magdahan-dahan, 'di ba? Talaga namang diretsahan. Ito yung mga tipo ng tao na mahirap ka bonding. Mahirap kabiruan yan, 'di ba? Talagang sasabihin harap-harapan sa pagmumukha mo yung nararamdaman nila at wala silang pakialam sa mararamdaman mo. Grabe naman kayo, oy. Well, in fact, mga yes friend, wala rin naman talagang problema no sa pagiging prangka. Diba? So, kung iisipan mo ang isang tao prangka, actually nice pa nga yun eh, diba? Para sa iba na sinasabing, oy, talagang honest lang siya, nagsasabi lang siya ng totoo. At marami ring tao ang gusto ang mga ganitong tipo ng tao na prangka, na diretsahan kung magsalita. Pero, syempre, dapat may limit pa rin. Kasi hindi mo alam, baka nakakasakit ka na. Naakala mo yung iba giyang sa'yo, tuwang-tuwa sa'yo na prangka ka at diretsahan ka magsalita, pero may mga nasasaktan ka na pala. Kasi hindi naman tayo iba pare-parehas ng take sa mga bagay na na-absorb natin, di ba? Kapag may sinabi sa ating salita, yung iba natutuwa, pero yung iba sadyang dinadamdam talaga nila. So, kailangan nating preno-preno pa rin. May mga bagay kasi na kahit sabihin mong totoo, pero hindi na kailangan pang sabihin. May mga bagay na mas mabuti nang hindi natin alam para hindi na bumigat yung ating pakiramdam. 'Di ba? Halimbawa, eto hindi siya kagandahan. Huwag mo nang ipangalandakan. 'Di ba? For sure aware na siya diyan. Alam niya na 'yan, huwag mo nang ipamuka. Hindi niya naman 'yan kayang baguhin mamaya or bukas agad-agad. 'Di ba? So, huwag mo nang isampal sa kanya na, "Oy, ne, ang pangit mo." 'Di ba? Huwag ganoon. Yung iba kasi kung makapagsalita, akala mo machine gun yung bunganga, iba yung tabas ng bibig, di ba? Sadyang matabil. Ayaw magpapigil. Yung usually yung mga ganyan, kung mapapansin yung mga yes friend, sila yung mga, ano ba? Kaya kung maging kagaya nila, pero usually sila yung mga maninipis yung labi, di ba? Tapos maninipis din yung kilay, naka-lipstick na maroon. Naka-leggings, yan. Diba ganyan yung mga template ng mga ganyang klase ng tao eh. Kaya ito, sa usapan natin ngayong gabi, ang bottom line, again, wala naman talagang problema kung magpapaka-prangka ka, go for it, no? Basta ilugar mo. Basta kontrolin mo. Basta lagyan mo ng limitasyon. Basta gawin mo siya on a purpose na ikabubuti ng iba. Yan, diba? Pwede naman gamitin yung pagiging prangka mo para ma-boost mo yung moral ng ibang tao sa paligid mo, di ba? Hindi naman yung prangka ka lang para lang ma-down mo or makasakit ka intentionally sa mga tao na kapaligid sa'yo. Kasi minsan, alam mo naman na
masasaktan talaga yung tao pero sadyang gusto mo lang sabihin, gusto mo lang ipangalandakan. Minsan aware ka naman na hindi tama yung sasabihin mo pero hindi mo talaga pinipigilan. 'Di ba? So, what if gawin mo siya on a purpose na maibubus mo yung pagkatao niya, 'di ba? Sabihan mo siya ng, "Hoy, magiging prangka ako sa iyo. Alam mo ba ang sarap mo magluto? Hoy, alam mo ba ang ganda ng outfit mo today?" 'Di ba? Pwede naman yung ganun on a positive note. Kasi alam ko naman na mabuti kang tao. Yes. Alam ko naman na busila kang iyong puso. Nox. Kaso yung bunganga mo talaga nagpapahamak sa'yo. Yan talaga yung magpapahamak sa yung bunganga mong walang pigil di ba? So next time, ang may papayo ko lang sa'yo, much better siguro kung gagamit ka ng mga akmang salita in English, right terminologies. Terminologies talaga. Diba? Right words. Yan. Example, mabaho versus hindi kabanguhan. Diba? Nakikita niyo yung difference? Mabaho, ang pangit pakinggan versus hindi kabanguhan. 'Di ba na sugarcoat mo siya? Another example, pangit versus hindi kagandahan. O 'di ba, pag narinig mo yung salitang pangit, parang ang sakit sa kalooban. Pero kapag sinabing hindi kagandahan, kahit pa paano may pakonsuelo. Oh, 'di ba? Gawin mo siya ng mas maayos yung pagkakasabi mo, better way of delivery. Yung hindi ka makakasakit. Example, ito pag ganito yung sinabi sa'yo, talagang masasaktan ka. Hoy, ang baho na nga ng hininga mo, ang pangit mo pa. O di ba ang sakit? Versus, yes friend, hindi ka banguhan yung hininga mo, tugma pa sa hindi kagandahan mo mukha. O diba, at least hindi siya masyadong masakit. Pero nai-deliver mo yung katotohanan. Ganon. Hindi yung harap-harapan, biglaan, nakakagulat ka minsan. Bigla mo lang siya sasabihan ng, "Hay, ang pangit naman yun." Huwag naman ganon, diba? Kasi lalo na pag di ka naman din kagandahan. Diba? Para just in case, mas maintindihan ka ng taong kausap mo kasi the more na hindi maganda yung naririnig niya mula sa'yo, the more na hindi ka niyan papakinggan. Magkaiba yung pagiging prangka versus ang intensyon mo ay makasakit talaga. Or better, kung hindi mo talaga mapigilan yung bibig mo, i-close mo na lang ang mouth. Itikom na lang ang bibig. Ika nga nila, di ba? Less talk, less baho. Charot. Less talk, less mistake. The more na hindi ka magsasalita, the more na hindi ka magkakamali. Lalo na kung aware ka sa sarili mo na prone ka sa mga ganyang bagay. Yung makasakit ng damdamin ng iba. Tapos sa dulo magsisisi ka na, "Shocks! Bakit ko sinabi sa kanya yun? Kawawa naman siya, baka nasaktan ko siya." O, diba? Meron kang realization sa dulo na ikaw din ang nakonsensya. So yun yun lang yun. Less talk, less mistake. The more na hindi mo ibubuka yung mga bunganga mo, the more na hindi ka makakasakit ng kapwa mo. Basta ako, naniniwala ako sa kasabihan na ang salita ko ay parang matalim na kutsilyo. Hanggat hindi ka tinatamaan, hindi ka masusugatan. May pag ganon, daming alam. Ay nako, ang dami kong dada. Wala rin kontrol ang aking bunganga. Nakalimutan kong mamimigay pa nga pala ako ng papremyo. Siya, eto na nga. Masyado ka naman nagmamadali dyan. Mamadaliin na natin to, ha? Dahil congratulations, meron ng maswerteng nanalo para sa ating... Agad-agad, prangkahan, wala nang paligoy-ligoy pa. Ikaw ang nanalo. Congratulations, sa'yo na ang 500 piso. Zara K. Peñafiel. Palakpakan naman dyan. Yon ang arte ng Zara, ha. Lakas makamamahaling brand ng damit.
Dahil ang hinahanap kanina ni Biboy Bibo ay ang mga yes friend natin na merong letter Z or Z sa kanilang pangalan. At eto nga ang ating winner, si Zara K. Peñafiel. Kung naririnig mo ta sa mga oras na to, yes friend, dapat lang nagising ka pa ha. Kasi pag tinulugan mo ko, akin na yung pera mo. Isan mo naman sa akin ngayon ang iyong GCash number para tuloy mo na makuha ang iyong tumataginting na 500 piso. At ikaw naman, yes friend, kung gusto mo ring sumali at manalo ng pera, nako, tuloy-tuloy lang sa pakikitutok at pakikinig dito sa 101.1 Yes FM at abangan mo kung sinong DJ ang posibleng magpapanalo sa iyo at maghahatid ng swerte para sa ating wala na mga yes friend, 3 oras na BB time na naman ang ating pinagsamahan. Nakapiling mo ang BB mo sa radyo. DJ Biboy Bibo, ang DJ na single, ready to mingle, basta walang label. Magkasama at magkarinigan tayong muli bukas sa parehong oras. Dito pa rin at dito ka lang sa istasyong no problem. Ang 101.1 Yes FM, solid 2. Good night, BB. Mwah, mwah.